of all relevant documents to build the cases against officials of the DPWH, First District Engineering Office, and the private contractor, Tim's Construction Trading, all of whom were involved in the 55 million Baliwa Ghost Project, supposedly the construction of a reinforced concrete river wall, only for the president to discover no project at all. The threshold for plunder is 50 million pesos. This project is 55 million pesos. Plunder charges should be filed against all personalities in the soonest time. We will also take a look at the substandard project of St. Timothy and Wawa Builders in Kalumpit, Bulacan, both of which had been inspected by the President, in which the President had found concrete deterioration with exposed loose cables and wires. The two substandard projects had been built within the last 4 years. The three projects had originated in the National Expenditure Program in previous years. We note with particularity St. Timothy and Wawa Builders, as these are among the top 15 flood control contractors mentioned by the President. We have also taken note of admissions in the Senate Blue Ribbon Committee hearing, in which Sara Diskaya had admitted to continue owning 9 construction firms aside from Alpha Omega General Contractor, and this includes St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, Waymaker, OPC, and Elite General Contractor. More importantly, we take notice of Ms. Diskaya's admission that their group started engaging in DPWH flood control projects from 2016 onwards. There will also be a focus on undercapitalized firms, which had been able to corner billions of pesos in projects despite limited capital. There will also be a focus on other infrastructure projects, such as the Cabagan Isabela Bridge, rock netting, and snow protection projects, all of which have been mentioned and inspected by the President. We will go into each and every anomalous infrastructure project wherever it may be. Ganun pa man, kailangan pong maglinaw, mahalaga ang flood control sa isang bansa na matindi ang epekto ng pagbabago ng klima. Mahalaga ang infrastruktura para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at mga komunidad ng bansa. May maayos na flood control at may hindi maayos na flood control. May maayos na infrastruktura, may hindi maayos na infrastruktura. Ipagpapatuloy po natin ang maayos, tatapusin po natin ang hindi maayos. Ang pagsisiyasat na ito ay bahagi ng proseso ng pagpapanagot at paglalatag na aktwal na reforma sa proseso ng pagsasagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura. Layunin nating maglatag ng mga bagong panukala para magkaroon ng perpetual blacklist ang mga hindi maayos na mga kontratista. Layunin din po nating pasalihin ang pribadong sektor sa mga inspeksyon ng mga proyekto sa lahat ng bahagi ng project implementation para putulin ang linya ng korupsyon sa mga proyekto. Sa mga naunang iskandalo ng korupsyon, mahalagang ipaalalang may aktwal na mga napanagot na matataas na opisyal at mga kasabwat nila sa pribadong sektor. Sa fertilizer fund scam, may kongresistang na-convict noong 2024. Sa PDAF scam, may mga senador na nakulong, may senador na na-convict, may senador na na-dismiss ng ombudsman, may mga kongresistang na-convict, at si Janet Lim Napoles ay na-convict ng plunder at graft. Sa Farmally scandal, nakapila sa kasalukuyan sa Sandigan Bayan ang mga matataas na opisyal ng PSDBM at Farmally. Layunin nating mapanagot sa kasalukuyan ang paglapastangan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura.
Buo rin po ang ating suporta sa Independent Commission ng Pangulo. Lahat ng findings ng komiteng ito ay agad na ipapasa sa Independent Commission para makatulong sa kanilang mandato. Ipapasa din po natin agad sa Independent Commission ang lahat ng mga kaso at proyekto na mapapangalanan in the course of inquiry ang mga mambabatas, kongresista man o senador, para hindi masadlak sa conflict of interest ang Kongreso at para maipakita sa tao na wala po tayong pinagtatakpang kongresista o senador sa mga pagdinig pong ito. Hindi po mahalaga kung saan ipinatupad ang proyekto. Sa Bulacan man yan, sa Benguet man yan, sa Metro Manila man yan, sa Visayas man yan o sa Mindanao man yan, kung ghost, substandard or overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Hindi po mahalaga kung kailan ipinatupad ang proyekto, kung sa kasulukuyan man o sa nagdaang gobyerno man yan. Kung ghost, substandard or overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ng komite ito. Hindi rin po mahalaga ang pinanggalingan pondo ng mga proyekto, kung sa NEP man ito o congressional initiative man po ito. Kung ghost, substandard o overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Hindi rin po mahalaga kung sino man ang sangkot sa mga proyekto. Kung mataas na opisyal man ng gobyerno ito, kontratista man ito, kongresista o senador man ito. Kung ghost, substandard, overpriced ang proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Isa po sa mga pinakamahalagang bahagi ng talumpati ng Pangulo ng SONA ay ang pagsasabi na dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag at mabuti. Sa gitna ng layunin po nating magpanagot ng may sala sa pandarambong ng pondo ng bayan sa infrastructure at flood control projects, layunin din po nating patunayan sa bayan na mas marami pa ring mga opisyal at kawani ng gobyerno na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kasamahan sa Kamara, sa mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways, DBM, COA, sa mga resource person, higit sa lahat sa mamamayang Pilipino, uhaw sa pagpaliwanag tungkol sa mga lumalantad na anomalya sa infrastruktura sa buong bansa. Na siyang pinunduhan gamit ang buwis na pinaghirapan ng taong bayan. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa mga ghost infrastructure project at unfinished project, maugong ang mga usaping tanging ang Kongreso ang may kontrol sa mga proyektong ito. Dahil dito, kailangan natin maunawaan ang proseso na pinagdaanan ng ating budget bago ito maging General Appropriations Act. Gayon din, pagaman Kongreso ang naglabas ng GAA, ay hindi naman siya ang gumagastos ng pera. Nariyan ang iba-ibang ahensya ng gobyerno na nag-implement ng mga project. Mahaba at masalimuot ang prosesong pinagdaanan ng bawat piso bago ito makarating sa national budget na alam ng tao. Para mas mabigyang linaw sa ating lahat ang usaping budget, daanan po natin ang prosesong sinusunod natin taon-taon. Pinaklasify po ng DBM ang budget process sa 4 na bahagi. Budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Sa budget preparation, nagsisimula ang budget sa sunod na taon o fiscal year sa isang budget call. January pa lang po ay naglalabas na ang DBCC o Development Budget Coordinating Committee ng mga panuntunan, target at ceiling na gagabay sa mga executive. Kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Congressman Secretary Laila de Lima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators, and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair,
I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the 4 committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to dole to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him, maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal. The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Thank you. Congressman Chanco, then Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador.